Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Hello po kay Ma'am Erlinda, Margaret, Lourdes, and Ave. Hello po sa bawat isa sa inyo. I hope tayo po ay napapagpala po ng salita ng Diyos every day. Natuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa growing deep, being rooted in God's Word. Ang gusto po nating mangyari dito sa series na ito ay tayo pong lahat ay lumalim sa salita ng Diyos. Tayo po ay mag-mature bilang mga Kristiyano. Yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol po ito sa mga infants in Christ. Ibig sabihin mga sanggol kay Kristo na kailangan po ng maturity na, no? Kailangan ng lumago sa pananampalataya. So meron pong tatlong signs, 3 signs of immaturity. Tatlong mga senyales na ikaw ay immature pa, no? Dito mo malalaman kung immature ka pa or maturing na. So dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4. Sabi po ni Apostol Pablo, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ." So sabi niya, hindi ako mapagsalita sa inyo ng mga taong spiritual as if I'm talking to spiritual people. Sabi niya, mga makalaman pa kayo at tulad sa mga sanggol kay Kristo. So, dito po sa verse 1, makikita na natin dito na yung pagiging immature. Kaya po yung unang senyales ng pagiging immature, sabi po rito ay number 1 po, they are people of the flesh who are still infants in Christ. So, basahin ko na lamang po sa Tagalog. "Subalit ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong spiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo." So, people of the flesh, infants in Christ, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So, anong sinasabi ni Apostol Pablo rito? Bakit sinasabihan niya na yung mga Corinthian believers? Sila ay people of the flesh who are still infants in Christ. Now, yung mga baby po kasi, ano po yan pag umiyak yan, hindi mo mapapakiusapan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ako makapagsalita sa inyo bilang mga mature mga baby pa kayo na ang nasa isip nyo lang, gatas, kung anong gusto ko. Parang makalaman pa, selfish pa. So sabi niya, mga sanggol pa kayo kay Kristo, alagain pa kayo. Hindi pa kayo nagmamature talaga. Kaya hindi ko kayo makausap sa mga malalalim na mga katuruan sa Biblia. Now, ano po ba yung kalagayan nitong mga Corinthian believers na ito? Bakit po sinabi ni Apostol Pablo na people of the flesh? Makalaman pa kayo. Ibig sabihin, laman pa yung nasusunod sa kanila. Now, pag binasa niyo po yung 1 Corinthians, kahit yung 2 Corinthians, no? Yung mga mananampalataya doon sa Corinto, medyo kakaiba sila kumpara sa mga Ephesian believers, mga mananampalataya sa Ephesus, Philippi, Thessalonica. Ito kasi sobrang tindi ng immorality na nangyayari dito, maging sa loob ng church. Unang-una, sa labas ng church, sa mundo ng mga hindi mananampalataya, talagang napaka-immoral ng Corinthians. Kaya nga merong term sila doon na Corinthiazomai. Ibig sabihin, pag sinabing immoral ka, you're Corinthiazomai. Ganun yung halos pag sinabing immoral, ang katumbas nun, taga-Corinto ka. Now, pakikita nyo po rito, kahit sa mga susunod na mga talata, na dito sa Corinthians, ito yung mga basic problems nila. Sexual immorality. Sabi rito sa mga talatang ito, yung isang membro nyo, isang kasama nyo dyan, isang lalaki, ang kinakasama niya, stepmother niya. Tapos proud pa kayo. So, ganun yung sitwasyon dito yung sumunod na chapter dyan sa chapter 6. Chapter 5 yun, immorality. Chapter 6, mga mananampalataya laban sa kapwa mananampalataya, nagdedemandahan sila.
ano ba nasusunod sa inyo? Yung laman? 'Di ba? We are people of the flesh. Nainis ka dun sa tao, bad trip ka, dinimanda mo. Hindi ba pwedeng banal na spirito ang masunod sa inyo? Maging mga spiritual people kayo. So, sila po parang sobrang bata pa, sanggol pa sa pananampalataya na laman pa yung nasusunod. Now, dito po sa pinag-aaralan natin dito po ay may kinalaman sa division sa church. Kasi yung mga tao po rito, merong sabi po rito, jealousy and strife. Sa verse 3 po, sabi dito, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga panibugho at mga pagtatalo. Hindi ba kayo makalaman at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? So, merong mga pagseselosan, siguro isang mga bagay na pinagsaselosan nila, ito malapit to sa apostol. Kumbaga sa panahon natin ngayon, close kay pastor, close sa mga leaders. Yung iba naman hindi masyadong close o kaya close sa ibang leaders. Leader A, leader B. Para sa kanila, nagbabanggaan sila. Nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo, division. So, isang sign po ng pagiging immature, bukod sa makalaman pa, infants in Christ, yung division. Kapag ang tingin mo sa church divided, no? O kaya nagkokos ka ng division, na hiwalayan, na hindi mo nakikita na teka, dapat united in Christ tayo. We're just one body, isang katawan lang tayo. Na dapat yung pagtatalo, pagsiselosan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Korinto, hindi niyo ba alam lahat kami mga leaders, hindi niyo dapat iniisip na magkakahiwalay, kundi lahat kami ay para sa inyo, naglilingkod sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, ako ang naglatag ng pundasyon. Yung iba naman ang nagtatayo, kayong building. Sabi niya, ako naglatag ng pundasyon, yung iba nagtatayo ng mga haligi, ng mga hollow blocks. Lahat kami naglilingkod sa inyo. Hindi wag niyong isipin na magkakahiwalay tayo. Iisang katawan lang tayo, iisang building lang tayo. At para tayong isang halaman, isang puno, no? Or halaman na iba nagtanim, iba rin magdidilig. Lahat tayo isa lang. Hindi tayo separated, hindi tayo hiwa-hiwalay. So, yung mga immature na mga tao sa church, they cause divisions. Parang pinaghihiwalay. Ito, si preacher A, preacher B, leader A, leader B, pastor A, pastor B. Parang, dito tayo. Kaya nga yung point number 3 natin, they focus on people such as human leaders. Sapagkat kapag sinabi ng isa, ako ay kay Pablo, verse 4, at ang iba ay kay Apollos, hindi ba kayo ay mga tao? Ibig sabihin, are you not being merely human? Nakatingin lang kayo sa mga human leaders? Isang sign po ng immaturity, yung nakafocus sa mga tao. Kaya yung isang leader, pag bumagsak sa kasalanan, dahil nakafocus ka sa tao, pati ikaw na-stumble, natisod na rin, ayaw mo nang umattend sa church. So, yung mga immature na mga tao po, nakafocus yan sa mga tao, sa mga human leaders. Nagiging fanatic, nagiging follower nung mga leaders na yon. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi, lahat tayo dapat loyal kay Jesus Christ. Kami, mga tagapaglingkod lang. Huwag kayong mag-focus sa tao. Kaya minsan nga sa church, yun ang problema Dahil nakafocus ka sa mga leader ng church, kapag nagkasala sila, o let's say may ginawa silang mali, natitisod na tayo. At yung mga natitisod lang, yung mga bata pa sa pananampalataya, mga immature pa. Yung tipong di na-attend ng church. Hindi na mag-a-attend sa mga gawain kasi natisod na. Huwag kasi tayong mag-focus dapat sa mga tao. Sa halip, mag-focus tayo sa Panginoong Jesucristo. So ito lang po ay 3 signs of immaturity as far as 1 Corinthians chapter 3 is concerned. They are people of the flesh. Pangalawa, they cause division, mga chismisan, paghiwa-hiwalayan, pagtatalo-talo. Pangatlo po, nakafocus sila sa mga tao. Kaya po yung application natin dito sa mga talatang ito, 3 actions towards becoming a mature Christian. Paano ka ba mas magiging mature na miyembro ng iglesia? Number 1, be spirit-led.
bilang isang mature. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo rito, no, spiritual people. Taong spiritual. Dapat ganun na kayo, pero hindi ko kayo makausap bilang spiritual people. Ano ba yung spiritual people? Sila yung mga spirit-led Sila yung pinapatakbo, kumbaga, ng Santong Espiritu, hindi ng laman. Sa Biblia po, laging magkalaban yung laman tsaka espiritu. Kagaya po rito sa Corinthians, ang dami nilang mga problema na sobrang basic. Na dapat si Apostol Pablo supposed to be hindi na sinasabi na Apostol Pablo yun sa kanila. Dapat sila na mismo solve nila yung sarili nilang mga problema. Sobrang basic. Kagaya ng pagpatol sa mga prostitutes, yun yung pagiging makalaman. Sabi ni Apostol Pablo, huwag niyo sundin yung pagiging makalaman, huwag niyo sundin yung i-rebuke niyo yung mga pumapatol sa prostitute, i-rebuke niyo yung kinakasama niyo yung stepmother niya, i-rebuke niyo yung hindi super basic to So be spirit-led. Hayaan niyo ang Santong Espiritu, hindi laman ang nananaig sa inyo, kundi dapat ang Santong Espiritu. Now, if you're a spirit-led person, ikaw ay isang mature na Kristiyano. Kasi hindi na yung laman ang nasusunod sa iyo. Hindi na yung mga chismisan. Hindi na yung chismis kasi napakasarap niyan Lalo na kahit sa loob ng church, kapag mayroong mga buhay na pinag-uusapan. Now, laman po yun, makalaman yun. Pero bilang isang mature na Kristiyano, we are spirit-led. Pinangungunahan tayo ng Santong Espiritu. At hindi po natin pinag-uusapan yung mga buhay na may buhay. Hindi rin natin pinag-uusapan yung mga leaders natin. Hindi tayo nagkakawatak-watak. Pangalawa po, we promote unity in the church. Bilang mga mature po na mga Kristiyano, hindi po natin tinitingnan na hiwa-hiwalay yung mga leaders natin. Lalo na kung leader ka, hindi mo tinitingnan dapat na yung kapwa leader mo magkaaway kayo. Immaturity po yun. We have to promote unity in the church. Na tayo po ay isang katawan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay isang building lang, Tayo ay isang puno lang na sama-sama lumalago. We gather together in order to edify one another. Nagtitipon-tipon tayo upang magkaroon ng pagpapalakasan ng ating pananampalataya. We move as one. We are one body, the body of Christ. So, bilang mga mature po, we promote unity. Pangatlo po, we focus on Christ. Kasi po yung mga human leaders natin, kahit yan sa panahon nila, sila Pablo, si Apollos, si Pedro, yung mga tao, nakafocus sila dun sa mga human leaders Sabi ng Apostol Pablo, isa lang ang pundasyon natin, si Kristo lang. At lahat tayo nakafocus doon sa Panginoong Jesucristo, yung pundasyon natin. Now, yung mga immature na mga Christians kasi, minsan ang iniisip nila yung pundasyon ng samahan ay yung mga human leaders. Pag nawala yung human leaders, wala na. Ang masaklap pa, yung ibang mga leaders ng church, feeling naman nila sila yung pundasyon ng mga gawain. Sila yung pundasyon ng church. Na pag nawala sila, parang wala na yung gawain. Now, we have to focus on Christ. Ang Panginoong Jesucristo lang yung pundasyon ng iglesia. At lahat tayo nakafocus kay Jesus. Siya lang yung perfect. Yung mga human leaders, they will all fail. Kaya, pag nabigo sila, hindi dapat tayo matisod kasi nakafocus tayo sa Panginoong Jesucristo. Now, ito po ay ilan lang sa mga signs ng pagiging mature. We are being spirit-led, we promote unity, and we focus on Christ. Para po sa mas magandang samahan sa iglesia. Now, para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, how mature are you in your spiritual walk with God? Gaano ka ka-mature sa iyong paglakad, sa iyong relasyon sa ating Panginoong Diyos? So, evaluate po natin yung ating sarili na 1 to 10. 10 pinakamataas po. Pag-usapan po natin yan at hopefully habang dinidiscuss natin yan ay mas maging mature tayo sa ating pananampalataya. Now, para po sa ating panalangin, Father, please help me to walk with Jesus. Help me to focus on Him.
May my thoughts, words, and deeds be a reflection of Jesus' teachings and character. I pray that you will not allow me in any way cause divisions in the church, but rather use me to promote unity and fellowship among believers. This I pray in Jesus' name. So maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Ruth. Palain po kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.